Alam niyo ba, may panahon noon sa simbahang Katoliko na isang mabigat na krimen ang pagbabasa ng Biblia sa sariling wika? Noong 1229, pagkatapos ng digmaan laban sa mga Cathars, naglabas ng utos ang Council of Toulouse. Ayon sa kanilang regulasyon, bawal magkaroon ng kopya ng Biblia ang mga ordinaryong tao, lalo na sa lokal na wika o wikang madaling maunawaan. Layunin daw nito na pigilan ang maling interpretasyon at paglaganap ng mga itinuturing nilang heresy o pagkakaroon ng paniniwala na iba sa itinuturo ng simbahan. At dahil dito, naging mapanganib para sa karaniwang tao ang magtago o magbasa ng sariling kopya ng Biblia. Noong 1408, naglabas naman ng batas sa England na tinatawag na Oxford Constitutions of 1408. Dito, ipinagbawal ang paggawa o paggamit ng English translation ng Biblia nang walang pahintulot ng simbahan. Ang mga lumabag ay maaaring akusahan ng heresy, isang napakabigat na krimen na noong medieval Europe ay maaaring magresulta sa pagkakalong, torture at higit sa lahat ay kamatayan. Isa sa mga pinakatanyag na kaso ay si William Tyndale. Isinalin niya ang Biblia sa English upang mabasa ito at maunawaan ng karaniwang tao. Pero noong 1536, siya ay hinatulan ng heresy, sinakal muna at pagkatapos ay sinunog sa tulos. Pero paglipas ng panahon, ang kanyang translation ang naging basehan pa o pundasyon ng isa sa pinakasikat na English Bible sa kasaysayan, ang King James Version. Bahagi ng kasaysayan na minsan ay tila mahirap paniwalaan pero totoong nangyari dahil dokumentado.